Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Magandang gabi po ulit sa inyo. Alas 8 na naman ng gabi. Sana kumpleto na naman po kayo ulit. Halos papatapos na naman yung maghapon natin. At dito po sa UN Television, hindi lamang punong-puno ng serbisyo publiko, ng mga balita, ng mga impormasyon, kundi binibigyan namin ng pansin palagi at ito inuugali natin. Tuwing alas 8 ng gabi, kayo po ay aming inaaniyahan na kami ay saluhan sa pagbabasa naman ng mga talata ng banal na kasulatan. At sa panibagong pagsisimula ng isang linggo ulit na ito, ay tutunghayan pa rin natin ang pagpapatuloy naman po ng ating binabasa sa aklat ni Mateo. At ang ating pupuntahan ngayon ay ang Kapitulo 11. At dito po mababanggit na si Juan Bautista. Samahan nyo kami, konting panahon lang naman po itong aming hinihingi sa inyo. Hindi pa ho tayo gugugol ng 30 minuto o mahigit lang siguro ng kaunti o wala pang 15 minuto sapagkat ngayon po ang babasahin natin hanggang versikulo 30 lang. Umpisahan po natin ang Kapitulo 11 ng Aklat ni Mateo. At nangyari na nang matapos ng masabi ni Jesus ang kaniyang mga utos sa kaniyang 12 alagad, ay umalis siya roon upang magturo at mangaral sa mga bayan nila. Nang marinig nga ni Juan sa bilangguan ang mga gawa ni Kristo, ay nagpasugo siya sa pamamagitan ng kaniyang mga alagad. At sinabi sa kanya, "Ikaw ba gayong paririto o hihintay namin ng iba?" At sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, "Magsiparoon kayo at sabihin ninyo kay Juan ang mga bagay na inyong nangaririnig at nangakikita. Ang mga bulag ay nangakakakita, ang mga pilay ay nangakalalakad, ang mga ketongin ay nangalilinis, at ang mga bingi ay nangakaririnig, at ang mga patay ay ibinabangon, at sa mga dukha ay ipinangangaral ang mabubuting balita. At mapalad ang sinumang hindi makasumpong ng anumang katitisuran sa akin." At samantalang ang mga ito'y nagsisiyaon ng kanilang lakad, ay nagpasimula si Jesus na magsalita sa mga karamihan tungkol kay Juan. "Ano ang nilabas ninyo upang masdan sa ilang? Isang tambo na inuuga ng hangin? Datapwat ano ang nilabas ninyo upang makita? Isang taong nararamtan ng mga damit na masiselan? Narito, ang mga nagsisipanamit ng masiselan ay nangasa mga bahay ng mga hari. Datapwat ano ang nilabas ninyo upang makita ang isang propeta? Oo, sinasabi ko sa inyo, at lalo pang higit kaysa isang propeta. Ito yaong tungkol sa kaniya'y nasusulat. Narito, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng iyong mukha, na maghahanda ng iyong daan sa unahan mo. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, sa gitna ng mga ipinanganganak ng mga babae ay walang lumitaw na isang dakila kaysa kay Juan Bautista. Gayunman, ang lalong maliit sa kaharian ng langit ay lalong dakila kaysa kanya. At mula sa mga araw ni Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay nagbabata ng karahasan at kinukuha ng sapilitan ng mga taong mararahas. Sapagkat ang lahat ng mga propeta at ang kautusan hanggang kay Juan ay nagsipanghula. At kung ibig ninyong tanggapin, ay siya'y si Elias na paririto. Ang may mga pakinig upang ipakinig ay makinig. Datapwat sa ano ko itutulad ang lahing ito, tulad sa mga batang nangakaupo sa mga pamilihan na sinisigawan ang kanilang mga kasama. At sinasabi,
Tinutugtugan namin kayo ng plauta at hindi kayo nagsisisayaw. Nagsipanambitan kami at hindi kayo nangahapis. Sapagkat naparito si Juan na hindi kumakain o umiinom man at sinasabi nila, siya'y mayroong demonyo. Naparito ang anak ng tao na kumakain at umiinom at sinasabi nila, narito ang isang matakaw na tao at isang manginginom ng alak, isang kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan, at ang karunungan ay inaaring ganap ng kanyang mga gawa. Nang magkagayoy kanyang pinasimulang sumbatan ang mga bayan na pinaggagawan niya ng lalong marami sa kanyang mga gawang makapangyarihan, sapagkat hindi sila nangagsisi. Sa aba mo, Corazin! Sa aba mo, Betsaida! Sapagkat kung sa Tiro at sa Sidon sana ginawa ang mga gawang makapangyarihan na ginawa sa inyo, malao na dising nangagsisi na may mga damit na magaspang at abo. Ngunit sinasabi ko sa inyo na higit na mapagpapaumanhinan ang Tiro at Sidon sa araw ng paghuhukom kaysa inyo. At ikaw, Capernaum, magpapakataas ka baga hanggang sa langit? Ibababa ka hanggang sa Hades, sapagkat kung sa Sodoma sana ginawa ang mga makapangyarihang gawang sa iyo'y ginawa, ay nanatili sana siya hanggang sa araw na ito. Datapwat, sinasabi ko sa inyo na higit na mapagpapaumanhinan ang lupa ng Sodoma sa araw ng paghuhukom kaysa iyo. Nang panahong yaon ay sumagot si Jesus at sinabi, ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo sa mga sanggol. Oo nga, Ama, sapagkat gayon ang nakalugod sa iyong paningin. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama, at sino may hindi nakakakilala sa anak, kundi ang Ama, at sino may hindi nakakakilala sa Ama, kundi ang anak, at yaong ibiging pagpahayagan ng anak. Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamato, at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Sapagkat malambot ang aking pamato, at magaan ang aking pasan. Tapos na po natin yung Kapitulo 11. Nakita nyo, hindi masyadong mahaba. Ano ho? Yung iba nga sa atin, sanay na sanay magbasa ng mga nobela na napakahaba, nakukuha ng lumabo minsan ng mata nila sa dami ng kanilang binabasa. Pero ngayon ho, kaprasong panahon ang inyong ginugol, at kung wala man kayong mga Biblia sa inyong mga tahanan, ay pwede ninyong masabayan sa inyo pong mga television sets. At bukas, inaanyayahan namin kayo. Sana lagi ho kayong kasama namin pagdating ng alas 8 ng gabi na magbabasa ng mga talata ng banal na kasulatan. At kung meron kayong hindi naintindihan, gaya ng lagi naming paanyaya po sa inyo, bukas po ang palatuntunang Itanong Mo kay Soriano. Si Brother Eli Soriano po ay tutugon sa inyong mga katanungan hinggil sa mga talatang maaaring hindi ninyo lubos na nauunawaan. Pero patuloy po ang aming pag-aanyaya, gawin po natin itong ugali. Make it a habit. At 8 o'clock ng gabi po, magsalo-salo tayo dito po sa UN Television sa lahat ng ating mga kasambahay para sa pagbabasa ng mga talata ng banal na kasulatan. Sapagkat lagi niyong tatandaan, mapalad ang bumabasa. Thank you.